Lalabas na pala yung PS5 ngayon, ah. Teka. Dalawa nga pala kidney ko. Pwede ako magbenta ng isa. Pwede kayang gawing game ang isang subject o topic na tinuturo ko. Hey, what's up mga kachilaks? Nandito na naman ako sa Sir Aban at ngayong araw na to, i-discuss natin is gamification as a tool for learning. Kung ready ka na, tara, samahan niyo ako. Let's go! Whee! By the way guys, ano nga bang ibig sabihin ng gamification? Sa tingin nyo, bakit ginagawang games yung mga topics o yung mga subjects sa pinag-aaralan natin? Ito nga pala yung mga benefits na makukuha ng mga teachers pag ginawang game yung mga subjects o yung mga topics na may hirap. Number 1, it makes the task of the teachers easier. Kasi nabibigyan kami ng mga opportunities na para ma-deliver yung lesson ng mas maayos. Number 2, it provides new learning opportunities for the teachers. Ibig sabihin lang naman nito, binibigyan kami ng mga opportunities para matuto ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo. Number 3, it lets them bond with the students. Ibig sabihin lang naman nito mga kachilaks na binibigyan kami ng time na makipaglaro sa mga estudyante namin habang natututo. Ngayong alam na natin yung benefits ng gamification sa mga teachers, ito naman yung para sa mga estudyante. Number 1, ito nga pala yung concept retention. Mas tumatagal yung concept or yung idea sa isipan nila. Number 2, enhance students' engagement. Kasi hindi naman lahat ng mga estudyante ay sabihin natin nagpa-participate sa klase. Malay natin, itong gamification ang magsilbing daan para doon sa mga batang yon na mag-participate sa klase. Number 3, it allows them to showcase their gaming skills to the class. Karamihan ng mga kabataan ngayon ay nahuhook sa mobile games or sa mga anong klase ng games yan. So, ito yung time na mabibigyan sila ng opportunity na i-flex ang kanilang gaming skills sa klase. So guys, nakalimutan ko palang i-discuss doon. Alam na natin yung benefits ng gamification. Pero sino nga ba nakaisip ng idea ng gamification? Noong year 2002, may isang artist at game enthusiast na nakaisip ng term na gamification. Ang pangalan niya ay si Nick Pelling. So guys, kung naisip niya yun, ano kaya yung unang topic na ginawang game? By the way, bago natin sagutin yun, did you know that yung word na gamification or yung idea ng gamification ay hindi nagsimula nung year 2000, kundi nung 1900s? In relation to that, ang una naging game ay yung mga tasks related to scouting, aka yung mga activities related sa Boy Scout. So yun, by the way, ito nangyari to nung 1908. Unlike today, pag sinabi mong gamification, it has something to do with cool graphics, storyline, the gadget, you name it, lahat andun. Pero yung time ng 1908, yung 1900s, na it has something to do only yung topic or yung task, ginawang game, and it has a reward system. Pag inisip natin to, yung gamification nila dati is parang set induction lang siya or motivation lang ng teacher nyo bago magsimula ang klase. Ano nga ba yung motivation or set induction ni teacher bago magsimula yung klase? Guys, before we start our lesson for today, I need you guys to get a partner. Bago tayo magsimula sa lesson natin ngayon, kumuha muna tayo ng kapirasong papel at isulat kung ano ang naiisip nyo about sa topic natin ngayon. Tayo magsimula sa lesson natin, maglaro muna tayo. At itong larong to, related to sa topic natin for today. Tingin ko, nagets mo na yung ibig sabihin ng motivation or set induction. Usually, ito nangyayari to bago mag-discuss si teacher. Balik tayo do sa topic na gamification. Siguro pag ako nabuhay ako noong 1900s, tas ganun ako magturo, siguro ako na yung pinakamalupit at pinaka-creative na teacher when it comes to teaching. Ten. Pag sinabi natin gamification ngayon, dapat yung game na gagawin mo, mayroong mga mechanics
additional surprises, or elements para ma-retain mo yung attention ng mga estudyante mo. Okay, these are the elements of gamification. Points, badges, levels, leaderboards, achievement, and social elements. Ito nga pala yung alam ko mga gaming platforms ngayon. Number 1, ang Nore. Number 2, ang Class Dojo. Number 3, ang Socrative. Number 4, ang Minecraft Edu. Number 5, ang Play Brighter. At ang number 6, ang Course Hero. Ayos makagawa nga ng game. Bago ka gumawa ng isang game, ito nga pala yung mga tips para gumanda lalo yung game na gagawin mo. Number 1, know your audience. Karamihan kasi, nakakalimutan na ng mga teachers pag kunyari, gumawa ako ng game, thinking na papatok to. Pero dapat, alamin muna natin kung anong uri ng mga gamers ang mga estudyante natin. Malay mo, kunyari, yung game mo, ginawa mo, malakaw kumelon pala yung game na ginawa mo. Pero yung mga estudyante mo pala, grade 8. Tingin mo kaya papatok yun? What? So, number 1, know your audience. 2, know the complexity of your game. Kung ang game mo nang gagawin ay napakahirap, malamang sa alamang walang mag-stay sa yung gamer dito or mga estudyante. So, make it sure na naiintindihan ng mga estudyante yung game mo. Kasi ngayong time na to, di ba, lalong-lalo na yung mga bata ngayon, kung alam nila na it has something to do with learning and knowledge, tingin mo kaya mag-stay sila? So, ang advice na mabibigay ko sa iyo is, make it simple but rock. Number 3, make your game genuine as possible. Ngayong alam na natin kung anong type ng gamer yung mga estudyante natin, the complexity of our game, ngayon naman, gawin mo siyang original, very own. So ito, paano yun? Kung ikaw ay kinopya mo lang yung gameplay nito sa sikat na game ngayon, naku, malamang sa alamang maraming magbabash sa'yo. So, make it original, make it out of this world, ika nga nila. Kasi pag ginawa mo yun at tingin ng mga estudyante mo, ay okay to, kahit simple lang graphics, okay yung gameplay, simple, madaling intindihin, tingin ko, magiging successful ka sa paggawa ng game na gagawin mo. Number 4, make sure that the game is related to the subject matter. Nyari, nakagawa ka na ng game, di ba? Tapos yung mga estudyante mo, larong-laro na talaga doon sa game mo. Meron talaga isang estudyante dyan na magsasabi na, ang ganda nga ng game, anong relate nito sa topic namin? Para maiwasan to mga kachilaks, make sure na yung game na gagawin mo is very obvious na yung relatedness nito sa subject matter na tinuturo. Based on dun sa research ko about gamification as tool for learning, in terms of element, ang nagustuhan ko doon yung level. Kasi sa level kasi, hindi ka masyadong pinoprostrate na galingan or yung grind. Kasi yung mga gamer alam tong term na to, yung grind. So yung sa grind kasi, kailangan mong i-push talaga yung sarili mo para gumaling or para lumakas, right? Sa akin naman, as a casual gamer / student, siguro kung ano lang kaya ko muna, doon lang muna magstay muna ako sa level na yun. Unlike yung kunyari sa leaderboard,
kung hardcore gamer ka talaga, tapos nakikita mo na may mas magaling sa'yo, kailangan mo tatalunin mo siya lagi, di ba? So yun. And in terms naman do sa platforms, ang nagustuhan ko, tsaka siguro nakarelate ako ng sobra, yung sa Minecraft. Kasi yung Minecraft ngayon, alam naman natin mainstream siya. And kunyari, ako hindi ko alam paano laruin yung Minecraft o yung mechanics ng objective. Basta yun, yung objective ng game na yun, ng Minecraft. May tutulong sa akin mga Gen Z na mga estudyante. Kasi halos lahat ng mga kabataan alam yung mechanics or gameplay ng Minecraft. For me, as an educator, learning should be fun, interesting, and memorable. Kasi paano yun, kunyari, magaling ako magturo, pero hindi naman naalala ng mga estudyante ko kahit kaperanggot yung lesson ko. For me, hindi siya maganda. Kasi yung lahat ng pinaghirapan mo, hindi rin pala nila maalala. Kahit kaperanggot, kahit isang term or isang concept lang or isang moment dun sa particular subject mo or topic mo, dapat may maalala sila. Kung may maaalala man sila, makaka-chillax, dapat maganda to. So, yun ang aking comment when it comes to gamification. By the way guys, opinion ko lang naman yung sinabi ko kanina. Kasi based on sa research na nakuha ko, yun lang yung nag-strike sa akin. So, yun lang yung may appeal as part of a certain generation. At kung ikaw nanonood ngayong ka-chillax, kung meron ka pang alam na gaming platform for learning, i-comment mo naman so that yung part ni Sir Ivan o yung part ng generation ni Sir Ivan ay natututo rin or tayong lahat natututo tayo. Yun, di ba? Hey, what's up mga ka-chillax? Tapos na pala yung video. By the way, yung video na yun has something to do with gamification as tool for learning. So tandaan, yung shinare ko nga palang topic na gamification ay napakalawak na topic na yan. Kaya kailangan mo mag-aral at mag-research pa upang gumaling. Kung nagustuhan mo tong video na to, bisitahin mo naman yung channel ko. Ang channel ko ay mayroong masasaya, makukulit, mga lessons, at lahat ng mga pampagood vibes. So, bisitahin mo na. Tingin ko, magugustuhan mo yung channel ko. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like it. Comment ka naman subscribe to my channel, hit the bell button below para updated ka pa sa mga videos ko pa. Share mo na rin. So hanggang dito na lang. Peace. Give it to me now.